Magandang araw sa lahat. Narito na naman ang ating isa na namang episode para sa kwento ng breeder ng mga sa Pinas. At ang kwentong ito ay may pamagat na ang pamana ni Lolo Simon, ang huling tagapagmana ng 7 lahi ng manok. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, may isang matandang sabungero na kilala sa ngalang Lolo Simon. Halos 75 taon na siya pero matalim pa rin ang mata, matatag ang kamay at buong tinig tuwing magsalita tungkol sa kanyang mga manok. Hindi basta manok ang inalagaan ni Lolo Simon, ito ay mula sa 7 henerasyon ng mga pinagpalang lahi ng mga manok na parang may dugo ng mga mandirigma. Sa likod ng kanyang bahay may matandang kulungan na yari sa kahoy at kawayan. Luma ngunit malinis, araw-araw dinadalaw niya ang bawat manok, tinatawag ng pangalan, si Tagos, si Sumpak at Abaniko at iba pa. Walang nakapasok sa kulungan kundi si Lolo Simon lamang. Dumating mula sa Maynila ang kanyang apo si Ile, isang binatilyong may modernong pananaw. Masanay sa cellphone kaysa sa kaliskis ng manok. Dinala siya sa kanyang ama upang matuto ang tunay na ugat ng kanilang pamilya. Simula ayaw ni Ile. Luma na to Lolo, wala nang sabong sa future, sambit niya. Ngunit hindi na pumilit si Lolo. Salip, tahimik niyang pinakita kung paano mapakain ng manok, paano ito minamasahe tuwing hapon at paano ito titigan sa mata para sa koneksyon. Isang araw, nahulog ang loob ni Ili sa isang manok, si Itim. Isang tahimik ngunit mapanlikhang manok na tila may lihim. Mula noon, sabay na silang bumangon sa tuwing madaling araw. Tinuruan siya ni Lolo ng mga pamahiin ng tamang asinta sa pagtalo ng manok at ang sining sa pagmamasid. Ang tunay na sabungero, ani ni Lolo, hindi lang tumataya, nagdarasal o nag-aalaga, nagpapakumbaba. Nalaman din ni Ili ang kasaysayan ng 7 lahi. Mga pinanggalingan nito mula sa isang ninuno nilang mandirigma sa Visayas hanggang sa isang general na nagpalay noong panahon ng digmaan. Dumating ang isang kilalang sabungero sa probinsya, si Mang Ruben. May bitbit na bagong lahi. Ang manok mula sa abroad, naghamon siya ng friendly fight. Ako ang bagong hari rito, wika niya. Ang araw ng sabong, pinayagan ni Lolo si Ili at ang siyang pumili ng manok. Pinili niya si Itim, tahimik ang buong sabungan habang naglalakad ang binata punta sa sentro. Dala ang manok na tila walang kaba. Pagbagsak ng laban, tila ng dilim ang paligid. Ngunit isang sipa lang ni Itim, tamang oras at bumagsak ang kalaban. Nagtilian ang mga tao. Maging si Mang Ruben ay tumango. May lahi nga yan, di basta-basta. Isang gabi, kinausap ni Lolo si Ili sa ilalim ng buwan. Apo, hindi lang manok ang pinagmamana ko sa iyo. Ang pasa ko sa iyo ay ang disiplina at karangalan at pagmamahal sa pinagmulan mo. Hindi ito tungkol sa sabong lang, kundi sa kung paano ka haharap sa mundo. Bumalik si Ili sa Maynila pagkatapos ng ilang buwan, ngunit dala niya ang kalaman, respeto at puso ng isang tunay na sabungero. Tuwing Sabado, bumabalik siya kay Lolo, bitbit ang bagong lahi ng Pag-asa. At ang aral ng kwento na ito ay ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi laging pera o ari-arian. Minsan, ito ay nasa kasaysayang pinangalagaan sa kasanayang na ipapasa at sa pamilyang hindi sumusuko sa panahon. At yan ang ating magandang kwento. Kung nagustuhan mo itong kwento na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe para dagdag pa tayo ng mga kwento katulad nito. Salamat.